Holy, holy, holy is the Lord God powerful. He always was, He is, and He is coming. These living beings were giving glory and honor and thanks to the one who sits on the throne, the one who lives forever and ever. And every time they did this, the 24 elders bowed down before the one who sits on the throne. They worship Him who lives forever and ever. They put their crowns down before the throne and said, "Our Lord and God, You are worthy to receive glory and honor and power. You made all things, everything existed and was made because You wanted it. You made all things, everything existed and was made because You wanted it." That's why we're all here, because of God's grace and mercy. Amen? Can we give God a clap offering? Thank you, worship team, for leading us sa napakagandang pagpuri sa ating Panginoon. Okay. Magkanta na lang kaya tayo. Sarap pag-worship, no? Di ba? That the Lord our God, no, made all things possible. Even hindi favorable, hindi maganda yung mga situation sa buong mundo, but still He sits on the throne and sabi, He's in control. So, tuloy po tayo sa ating theme for this month of October. Sa Luke 11, ang mga gawi at ang mga, ano sa Tagalog nito? Ang mga katangian ng tagasunod ni Kristo. Okay, the traits and habits of a disciple. So, tignan mo yung katabi mo. Batiin mo naman. Ang ganda mo, sis. Ang pogi mo, kapatid. No? Bagyo lang yang nasa labas. Importante, andito tayo lahat. Okay? So, ang mga tagasunod ni Kristo ay merong ibang katangian at gawi dahil nga si Kristo ang ating buhay. He is for us and with us. So, last October 5, first Sunday of this month, yung ating passage doon sa Luke 11, 1-13, the disciples of Jesus asked Him to teach them how to pray. Diba? Yun yung message ni Pastor June noong October 5. At yun nga, binanggit ang the Lord's Prayer. And last week, yung passage natin from Luke 11, 14-28, bakit pala kailangan magpaturo ng manalangin ang mga alagad? Kasi nga, ang sabi doon sa preaching last week, merong invisible war. When we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo ay pumapasok sa pakikipagdigma. Okay? May war. That's why being victorious as we disciples face a spiritual battle, we must always wear the spiritual armor of God. In Ephesians chapter 6, ano yon? The belt of truth, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the sandals of the gospel, the helmet of the salvation, at yung pinakapang defend natin, the very sword of the Holy Spirit, which is the Word of God. Amen? Ano yung ating, lahat ng mga naunang binanggit, yung 5, is for our defense. Pero yung pang offense natin, yung the very Word of God, the sword is the very Word of God. Bible. Ilan sa inyo may dalang Bible? Digital. Okay yan.
Physical, okay yan. What is important, meron kang dalang armas kasi nga we are on the invisible war. Okay? So, today, ang ating passage ay nasa Luke 29 to 36. Kasi po, kailangan nating maintindihan, meron tayong goal for this month of October. Hindi lang tayo meeting, kundi meron tayong goal. Pakibasa, sabay-sabay. 3, 2, 1. Not only closest to the Lord, but being like Christ. Kaya sabihin mo sa katabi mo, konti na lang. Konti na lang. No? Hindi ka lang malapit sa ating Panginoong Diyos, nagiging katulad ka na ni Kristo kasi bumabait ka na. That's why, no, meron tayong transformation from glory to glory to glory, sabi ng Bible. Kasi nga unti-unti, merong ebidensya na tayo ay nagiging katulad ni Kristo. Okay? So, pag-usapan natin from sign to shine. Okay? That's why ang ating tagline, choose Jesus, reflect His light. If we want to win the battle, we need to choose who? Jesus. Wala nang iba. No? At pag tayo ay naka Jesus, no weapons formed against us will prosper. Wala talaga. Wala talaga. But the problem is, yun nga pag-usapan natin, kailangan natin ng mga maraming signs and wonders. Gusto natin ng mga miracles for us na maging sold out. Doon sa sinasabi ng Bible na si Jesus ay pinakamakapangyarihan. Siya ang pinaka sa lahat. Gusto ko munang may makitang himala. Ang sabi ni Ate Gay, yung comedian, walang himala. Meron ba katotohanan yon? Pag-usapan natin. Okay? Choose Jesus, reflect His light. Samahan niyo ako sa Luke verse 30. I-unpack natin itong ating pag-usapan today for us to really understand ano bang ibig sabihin ng ating title na Signs to Shine. Okay, basahin natin. Okay. Sa Tagalog. Nang lalo pang dumarami ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng henerasyong ito, evil generation. Humingi sila ng himala pero walang ipapakita sa kanila maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Jonah. O kay Jonah. Sa 29, ba't napunta ng... Wala ba ako nalagay na 29? Okay? Sa 29 muna tayo. Okay. So, Jesus mentioned Jonah because of the Ninevites and their repentance. Alam niyo po ba nangyari kay Jonah? Si Jonah ay padadala sa isang lugar sa Assyria na kung ang bayan, ang tawag sa bayan ay Nineveh. Dahil sa kanilang kasamaan, kailangan niya ipayag ang pag-ibig ng Diyos na sila ay hindi sisirain, gugunawin kung sila ay patuloy na magre-repent at acknowledge ang makapangyarihang Diyos. The problem is, si Jonah, anong ginawa? Siya ay pumunta, imbis sa Nineveh, nagpunta sa Tarshish. Kung dapat pupunta sa kanan, sa kaliwa, palayo. At doon nga nagkaroon ng bagyo at kailangan siyang itapon mula sa barko kung saan siya tumakas at siya ay kinain ng malaking tawilis o isda, walang sinabi, no? At nga, siya ay nilulon, hindi pala kinain, nilulon. So buo siyang pumasok doon sa belly ng malaking isda for 3 days.
Pero, buhay siya. At nakapagmuni-muni siya, at naalala niya, maski siya ay nagkakasala sa ating Panginoon sa hindi niya pagsunod. Okay? Kaya nung siya ay niluwa ng isda, wala siyang magawa, doon siya iniluwa sa lugar na kung saan pinadadala siya ng Panginoon. So, bakit binanggit si Jonah? Okay? Bakit binanggit si Jonah? Kasi nga, because of the repentance ng mga Ninevites, without signs, without miracles, naniwala sila ang hari at mula sa hari at sa mga hayop, ang sabi ay mag-fast, nag-ayuno. Naglagay sila ng alabok sa kanilang mga ash, sa kanilang mga ulo, at dahil doon nagleleta ang ating Panginoon Diyos na hindi sila wasakin bilang isang bayan. Okay? So binanggit ni Jesus dito, si John, nakausap yung mga Pharisees, ay mga religious people, mga teachers of the law. Bakit patuloy kayong naghahanap ng sign, ng mga himala? Hindi pa ba sapat yung mga nakita nyo sa akin as I preach, no? As I healed you? Hindi pa ba sapat? Dumarami sila hindi dahil kay Jesus, kundi namamangha sila sa gagawing spectacle, sa gagawing himala o magic. Diba? Kaya nga ang mga Pilipino, pag may mga nangyayari, maraming ususero. Nagkukumpulan, ano yung nangyayari doon? Same thing dito sa nangyaring ito sa ating passage. Walang himala na ginawa si Jonah, siya ay nag-preach, and yet nagrepent ang mga taga Nineveh. Kaya ang sabi doon sa ating passage, no, napakasama ng henerasyon na ito. Evil, wicked generation. Nasa harap na nila si Jesus, and yet they're always seeking something para bumilib sila sa ating Panginoong Jesus. Kaya mapalad tayo. Hindi natin naabutan si Jesus, hindi natin nakita personal, and yet we're all sold out. That's why we accept Him as our Lord and Savior. Mas mapalad tayo, mga kapatid, kaysa sa mga tao na kasalamuhan niya noong araw. Okay? So Jesus mentioned Jonah because of Ninevites and their repentance. So next, do sa 30, yan, palagay na yung 30. Ano sabi sa 30? What happened to him was a sign to the people of Nineveh that God had sent him. What happens to the Son of Man will be sign to these people that he was sent by God. So Jesus himself is the sign. I'm here. Sa harap nyo. Yung hinaharap nyong sign, eto na. Kausap nyo. No? We are to believe in Him, not a sign. Ang problema, marami pa rin mga tao mahanap ng miracle. Hindi sold out sa kanilang faith sa salita ng Diyos, na kung saan ni-reveal na lahat ng signs and wonders dito sa salita ng Diyos. No? Ang ilan dito sa mga young people natin, Lord, give me ng sign kung siya na ba talaga yung aking suitable partner. Tapos nagbibigay ng mga qualification. Lord, sana mistiso. Sana medyo chinito. No? Medyo kahawig ni Alden Richard. So, humingi ng sign, pero ang gusto, siya ang nasusunod. Kaya ang tawag natin sa mga nagmamadali, pumasok sa isang relasyon ay ano? Pangit. Kaya sabihin mo, may katabi kang young people, huwag kang pangit. Kasi merong tamang panahon for you na magkaroon ng suitable partner. No? So, walang sign. Antayin mo. Just right in time, ibibigay ng Diyos yung iyong kinikilig, yung pinagkakiligan mo. Ang unang-una sa lahat, ako nga sabi ko sa mga nakakausap ko, kung merong kang pagkilig sa iba, yung kinikilig ka, kailangan una mo pakiligin si Jesus.
si Jesus. Pangalawa, yung mga magulang mo. Hindi kung kanino ka kinikilig. No, number 1 kay Jesus, number 2 sa mga magulang mo. At makikita mo, wala ka nang hanaping ibang sign, ibang miracle. At ibibigay ng Diyos ang nararapat para sa iyo. So, only Jesus Himself is our sign. For His grace is sufficient for all of us. Ang sabi ni Paul, di ba? Lord Jesus, 3 times I plead with you to take this thorn in the flesh. Why? Ang gusto niya, no? Miracle. Maaring si Paul ay may mga nararamdaman sa kanyang katawan, di sa effective sa ministry, but Jesus told him, for my grace is sufficient for you. Huwag kang mag-alala. Dahil kung ano yung nararamdaman mo na inconvenient ka sa katawan mo, hindi mo ikamamatay. Continue to preach the gospel. So hindi sinagot ni Jesus, no? Ang kanyang pleading. Pero binigyan siya ng assurance. Sapat na ang aking biyaya para sa iyo. Sana ganoon din tayo, mga kapatid. Hindi na kailangan magpakita ng resibo ng ating Panginoong Diyos. Sino pinakamatanda ngayon dito? Wala nga amen kasi syempre gusto natin, no? Di ba? Kuya Lito, 70, si nanay. Oh, di ba? Paano pa tayo hingi ng mga sign and wonders and miracles pag nakikita natin yung mga elders natin dito, mula sa baba umakyat hanggang dito, tapos ikaw, ang bata-bata mo, hindi ka nangingi ng sign. Itong mga kasama natin, si Kuya Lito, nag-70th birthday nung Wednesday. Tapos mas maaga pa sa inyong lahat, nandito na. Galing Novaliches. No? Tapos tayo, Lord, lalakas ba yung ulan? Kasi linggo eh. Baka pagdating ko doon sa lugar na yung baha. Yung pala ang baha ay sing lalim ng leeg. No? Kaya hindi pumunta. Kasi lumabas siya eh. Malalim, sing lalim ng leeg. Leeg ng bibe. Sa leeg, sa sing lalim ng tubig ng baha, hindi nagpunta. Kasi doon nga is sign. No, so yun ang nagiging problema natin. Same thing with those people that God, that Jesus speaking to. No? Kaya po, when we seek a sign, we want to seek Jesus. Okay? So next, section closed. O dyan na lang. Hindi ko na yata okay pala dapat. So, 11:29 to 32. Now, kung babalikan natin, it's not the sign, no? Ang problema, but their unbelief. Kahit anong sign na nakita na kay Jesus, feeding of 5,000, feeding of 4,000, bumuhay ng patay, nagpagaling, ang mga bulag ay nakakita, ang mga lumpo ay nakalakad. The problem is more of moral than intellectual. Kasi nga, ang puso nila ay puro unbelief. Nakikita nila, and yet ayaw pa nilang tanggapin na itong Jesus na ito, na ang sabi nila, Rabbi, and yet hindi nakapag-aral, wala dun sa level ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, kaya hindi nila matanggap. Kasi bakit? Walang pinag-aralan, and yet, ang kanya pinapakita ay more than those who study the very book of the law. Kaya ang problema talaga, hindi yung paghingi ng sign yung kanilang mga attitude and character. More of an intellectual. It's a moral problem for them. Ang mga puso nila ay talagang medyo judgmental when it comes sa character at yung kakayahan ni Jesus para sa kanyang ginagawa at sinasabi. That even the Queen of South
will rise up the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, something greater than Solomon is here. Mas higit pa kay Solomon ang dumating. And yet, the queen of the south, from Arabia, pumunta saan? Sa Israel para makita yung napapakinggan niya na merong isang kingdom na napaka-elegante. Nagbiyahe siya. At nung nakita niya, namangha siya. Hindi na siya humingi ng sign, ng miracle. Even the Queen of Sheba, Queen of South, ay nakilala ang kapangyarihan ng Diyos through King Solomon. Walang sign. Kaya binanggit ito ni Jesus doon sa mga taong kausap niya. Okay? The men of Nineveh will rise up the judgment with this generation and condemn it. Ito nga kasi evil generation. For they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here, but they refused to repent it, sabi sa NLT. No? Sila mismo, alam nila ang kwento about Solomon, alam nila ang kwento about Jonah, and yet sila, because of their evil heart, they refused to repent. Ang Queen of South and mga Nineveh ay mga Gentile. Etong kausap ni Kristo, kababayan niya, mga Hudyo mismo. Pero hindi siya pinaniniwalaan. One of the greatest na pain sa isang tao, na pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi ka pinaniwalaan. Tama po ba? Gusto mong magwala. Diba? Meron ka ng sinabi, meron ka ng ginawa, ayaw ka pa rin paniwalaan. Kailangan magpakita ka pa ng higit pa sa kaya mong gawin. But the problem is, kahit nga may higit ka pang kayang gawin because of your prejudices doon sa tao na yon, may mga prejudgment ka, kahit ang pang gawin niya at sabihin, dahil sarado ng isip mo, hindi ka rin maniniwala. Hindi ka pa rin maniniwala. Kasi nga, sarado na ang isip. Yung kanyang mindset ay hindi nakafocus doon sa sasabihin at gagawin ng tao, kundi nakafocus sa kanyang puso na nakablock na. Kahit anong gawin ng taong ito, wala. Wala na. No? So, nakita natin dito. Ang sabi dito, may nakita akong word dito, and behold. Okay? Sabi sa 31, and behold, something greater than Solomon is here. And this sa 32, and behold, something greater than Jonah is here. Now, behold. Ang sabi ni Oxford, behold means see or observe. A thing or person, especially a remarkable or impressive one. No? Something that is impressive, kamangha-mangha, greater, remarkable, ang sabi ron, than Solomon and Jonah. Mas dakila, kahanga-hanga. To see or to look at someone or something, to gaze upon or observe with focus, to contemplate or to hold in focus for an extended period of time. Ay nang ibig sabihin ng behold. Tignan mo ng merong pang-unawa. Tignan mo ng merong mas malalim na observation. Ang sinasabi dito ni Jesus, no? Kaya yung beholder, isang observer na nagsasuggest when you perceive, what you perceive is created by how you experience it. Kung ano yung nakikita mo, it's because na-experience mo. Sila na-experience nila ang kabutihan ng ating Panginoong Yesus. Nakita nila, and yet ang problema, they were evil generation. Darating ang judgment, itong Queen of the South, itong mga taga-Nineveh, i-judge sila because of their belief.
Na kahit sila yung mga Gentile, hindi sila mga Hudyo, naniwala sila sa mga pinadala ng ating Panginoong Diyos. Sana ganun din tayo mga kapatid. Meron tayong ebidensya ang salita ng Diyos. Kung meron man tayong gustong mangyari sa buhay natin, ito ang ating bubuksan. Lahat ay nireveal na. Lahat ay inexpose na through this very book of the Lord. But the problem is, kailangan pa natin ng signs. Kailangan pa natin ng himala. Of course, walang masama. But the problem sa mga tao ngayon, ang pinanghahawakan yung mga miracle na nangyayari, hindi na-acknowledge na ito ay galing sa ating Panginoong Jesus. Kaya pag nagkaroon sila ng breakthrough sa buhay, nagkaroon ng mga healing, imbes na lalo pang mapalapit sa ating Panginoong Jesus, napapalayo, nakakalimutan. Because mas mahalaga yung miracle kesa doon sa miracle maker. Mas mahalaga yung blessing kesa doon sa the one who gives it. We neglect the very powerful God na ginawa ang lahat, walang imposible para makamtan natin yung mga hinihingi natin. And yet, pag nakamtan nga, yun na, nane-neglect na, nakakalimutan na. Kaya mahalaga yung repentance. Kaya sabi rito, but you refuse to repent. Repentance is anong meaning sa inyo ng repentance? Repentance means going back to Jesus. Because He is faithful and just to forgive us. Yan ang ibig sabihin na repentance. Kahit na anong kapalpakan ang ginawa natin, sablay ang aking mga desisyon, kayang i-cover ito ng biyaya ng Panginoong Diyos. Remember King Solomon, o King David, yung tatay ni King Solomon. From one sin to another, and yet he was called a man after God's own heart. Ang dami niyang ginawa. Adultery. Ano pa? Murder. Ano pa? Pandaraya. Diba? Pero tinawag na a man after God's own heart. Kasi bakit? Ang tinitignan ng Diyos kay King David, yung kanyang puso na naka-align sa kanya, and yet along the way, medyo sasablay, pero ang gagawin ng Panginoong Diyos, i-cover niya yung mga sins na iyon ng kanyang habag. Kaya may ginamit siya. Sino yung ginamit kay King David? Diba? Para maintindihan niya yung kanyang mga kasalanan at tumingi siya ng tawad. Yun eh. Yun. That unless we have this discernment when it comes sa ating mga iniquities, sa ating mga kasalanan, paano tayo hingi ng tawad? Paano tayo babalik sa ating Panginoong Diyos na very willing tayong tanggapin kahit tayo ay nagkasala? Okay? So, divine authority, pinakita dito ni Jesus yung divine authority niya. No? Inireveal niya. Behold, someone greater than Solomon, someone greater than Jonah. Ito na nasa harapan nyo. No? So ito yung kanyang divine authority na nag-a-announce na ang katiyakan, yung certain, for you na hindi nyo nahanapin kung anumang signs and wonders and miracles, nasa harapan nyo na. Gaano tayo ka-sold out sa mga pangako ng ating Panginoong Yesus? Sa mga pinagdaraanan natin sa buhay, may pangako ang Panginoong Yesus. Ang problema nga, Lord,
Kailangan ko ng sign for me to submit to your will, for me to be obedient doon sa mga salita mo. Kasi nga, hindi tayo nagko-consult dito sa kanyang mga salita. So, no excuse for rejecting Christ. No? No excuse. Wala. Kaya nga in Hebrews 12:25, ang sabi dito, see to it that you do not refuse Him who speaks. If they did not escape when they refused Him, pertaining dun sa mga tao who warned them on earth, how much less will we if we turn away from Him who warned us from heaven. No? Yung mga tao nauna sa atin, nagsasalita si Kristo, hindi sila pinapakinggan. Okay? Nagre-refuse sila kay Kristo, tayo pa kaya? Kaya sabi dito, if we turn away from Him who warns us from heaven, now, sino pa yung paniniwalaan natin? Kung mismo ni anak ng Diyos pinadala sa atin para magsalita para sa ating kaligtasan, para sa ating mga kasalanan, and yet kaya pa rin tayong tanggapin, namatay sa krus, pero bakit hindi pa rin tayo naniniwala? Maniniwala tayo pag okay yung aking kondisyon, okay yung aking situation, pero pag doon ako sa tinatawag na crossroad ng aking buhay, teka muna, Lord, parang mahirap pumili. Bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo ako ng miracle. No? Seek Jesus. And you will be what? Victorious. Seek Jesus. Sigurado, hindi ka papahamak. Kaya nga po, no excuse for rejecting Christ. The point is clear, mga kapatid. The queen of the south and the men of Nineveh were both Gentiles, but they had a more open heart to the things of God. Yan ang naman ibig sabihin ng ating binasa kanina, na 31 and 32. No? Mas maayos ang kanilang mga puso kaysa dito sa evil generation ito. Mga religious people, nung panahon ni Jesus, who would not believe and receive the work of God right before their eyes. Kaya nga po, mag-ingat, sabi diyan sa Hebrew, mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita kanino? Nagsasalita kanino? Sa kapitbahay natin, hindi sa atin. Okay? So, paano nagsasalita ang Diyos sa atin? Sa pamamagitan ng kanyang Bible. That's why we encourage you to join us every morning sa ating morning devotion. Ang problema, nagjo-join lang kayo pag mga kababaihan. Pag kami mga lalaki, ayaw nyo na. Wala na kaming mga viewer. Wala na kaming mga likes and comments. Pag sa babae, full support kayo. Ang babayas nyo. Palibas ang gaganda. Gaganda ng mga babae, no? Pag grabe, no? Alas 4 ng umaga, nagkukulot, nagme-makeup. Parang hindi magde-devotion parang mag-online selling. No? Alas 4 ng umaga, samantala itong mga kalalakihan na to. Parang hindi naghilamos Napanood yung devotion kahapon? Huwag natin pangalanan. Panoorin nyo na lang. Diba? Pero, I commend yung mga ladies who took the challenge to lead us sa ating morning devotion. Tayo nga kayo mga magaganda babae. Sige nga. Asan yung mga magaganda babae? No? Yung isa dyan, nasa office pa. Ang aga-aga nasa office, nag-lead sa atin. Yung isa, papasok sa kanyang office, nag-lead sa atin. Yung isa talaga, matindi. Nagkulot pa. Bahala kayo kung sino yun. No? Kaya nakakatuwa. No? If we truly believe the Lord, whatever challenge na harapin natin, kaya Hindi na kailangan ng signs, hindi na kailangan ng mga himala. No? Because God is for us and with us. Asa na estudyanteng kausap ko rito ito nakaraang linggo? Pastor, baka hindi ko ma-maintain
yung aking kasi ganito. Gawin mo lang yung kaya mo, your best ability, and let the Lord do His part. Gawin mo lang. No, nagwo-worry siya. Kung kailan ka fourth year, tsaka magwo-worry. Sabi kong ganun. So, kung kakaroon ka ng unbelief, ng doubt, pray, kneel. Sabi kong ganun. Basta, do your part, your best ability, and the God of our potentials and wisdom will provide for it. Now, ang prayer mo is, ihanda mo ang puso mo kung ano yung kalooban ng Diyos. No? Ang prayer natin, ganun naging, Lord, ano yung kalooban mo? Prepare my heart. Kasi lahat ng answered prayer o lahat ng sagot ng Panginoon ay kanyang prerogative. No? Kung sagutin man o hindi yung prayer natin, pasya niya yon. What is important, siya pa rin ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Siya pa rin ang Diyos na may control sa lahat. Amen? So, no excuse. So we have these 4 reasons why people don't accept the signs of the gospel. Ignorance. Spiritually dead. Those spiritually dead and infant, they ignore the gospel. Why? Because they were rebellious, especially yung mga spiritually dead. Ang gusto nila sila ang kanyang sariling Diyos. Ang mga spiritual infant, huwag mong aagawan ng laruan yan. Magtatantrums yan. That's why they were full of ignorance. Yun yung mga characteristics ng mga hindi nag-accept sa sign of the gospel. They want something more. Okay? Ano pa? Yung pride. Ang kultura ng ngayon natin, gusto natin, yung ating mga paniniwala nakasentro sa ating mga sarili. Parang mga child, spiritual child. Anong kanyang characteristic? Self-centered. Gusto ko sa akin lahat ng focus, nakasentro. Kaya yung gospel hindi mag-penetrate sa taong ito kasi bakit? Naglalaki yan yung kanyang mga kaikot sa kanya. Lahat ng kanyang mga desires, ng kanyang mga gusto sa buhay. Hindi niya makita ang Diyos sa kanya. Number 3, stubborn unrepentance. Anong ibig sabihin? Yung matigas ang ulo. Ayaw magsisi. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Hindi siya yan. Sabi ko, tignan mo lang, baka inaantok. No? Matigas na ulo, ayaw pa magsisi kahit na merong kasalanang ginawa. No? Because meron silang mga hardened heart that they resist. Yung kanilang mga personal sins na kailangan nila ng transformation. Na kailangan may pagbabago. At panghuli, yung inability to trust because of past betrayal, di ba? May mga doubts, may fear of vulnerability kasi nagkaroon sila ng issue ng control issues. Kaya yung trust na mahirap isurrender. Okay? Because of control issue. Yung para bang, alam ko itong tulay na ito, gawa ng isang kilalang engineer, architect, world-renowned, pero ayaw kong tumawid sa tulay na ito kasi bakit? Baka gumuho, mag-collapse, no? Kahit mapapagkatiwalaan yung gumawa ng tulay na ito. Ayun yung ibig sabihin ng inability to trust. Nahirap magtiwala. Hindi dahil doon sa tulay, kundi sa kanyang puso, may nangyari sa kanya, may mga traumatic experiences siya na kailangan i-deal, hindi na di-deal, kaya mahirap siyang magtiwala muli kahit na meron ng mga magaganda at tunay na mga evidences. That's why, at marami pang iba, no? They don't accept the very sign of the gospel. And what is the gospel? Ano yung mabuting balita?
Ang buhay, ang kamatayan, ang pagkalibing at pagkabuhay na maguli ni Christ. That's the gospel. Ano yung kanyang buhay yung siya naririto? At siya namatay. Kasi bakit? Siya namatay dahil sa ating mga kasalanan. At siya inilibing. Merong evidence. Ang pinakamaganda, nabuhay na muli. Kasi kung hindi nabuhay na muli, lahat ng pinag-usapan natin, baliwala. Vanity. In vain. Diba? So ito yung pinakamaganda. Dahil nabuhay na siya muli, higit pa ron yung sign na ipinakita niya. Okay? So ito yung mga reasons why people don't accept the sign of the gospel. So we are a generation seeking signs. People seeking a sign will always seek another sign. Pag ikaw ay isang tao na laging naghahanap ng tanda o ng miracle, ang problema, hindi talaga yun ang issue, yung iyong unbelief. Unbelief. That's why papasok ang faith. So paano papasok ang faith? No? Dito magta-transition si Jesus, gagamit siya ng metaphor na lamp. Okay? Dito sa verses 33 to 36. Magta-transition si Jesus dito, yun nga, in Luke 33 to 36, gagamitin niya yung metaphor na lamp of the body. Nag-shift siya dito from the lamp and eye. Ang sabi dito, no one, when he has lit a lamp, put it in the secret place or under a basket. Para bang nagka-brown out sa atin, nagka-black out sa atin, kumuha ka ng ano? Kumuha ka ng flashlight at inilagay mo saan? Sa ilalim ng bowl o ng kaldero. So anong use ng lampara o nung flashlight? Wala rin, dahil tinago mo di ba? Ang sabi nito, but on a lampstand, ilalagay mo sa lampstand. Hindi lang sa isang lugar, kundi itataas mo para yung diffuse ng light ay mas malawak. No? That those who come in may see the light. No? Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos itatago o tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan. So may patungan pa upang magbigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa bahay. So makikita natin dito, it's all about the spiritual perception na gustong ipakita ni Jesus. Huwag niyong gamitin yung mga biological eyes, yung physical eyes nyo. Paandarin yung spiritual eyes nyo for you to understand na makita nyo ang buhay dito sa mundo ay kailangan makikita natin in the very lens of God's truth. Ano ba ang katotohanan? Ito ang katotohanan, nasa harap na si Kristo. Nasa harap nyo na ako. Ang sabi ni Christ doon sa kanyang mga kausap. Ako yung liwanag. Bakit patuloy pa rin kayong naghahanap? Kasi nga, pinipilit siyang takpan, itago yung truth. Kasi hindi nila matanggap na itong Jesus na ito, na anak ng Jose at ni Maria, na ang ni-expect nila ay talaga ipapanganak sa isang kingdom, sa isang karian, kasi nga ang isip nila, yung ipapanganak ng Messiah mag-overthrow doon sa imperyo ng Roma at sila makakabalik sa kanilang mga freedom. Ay nang inahanap nila. More of earthly kingdom, hindi Messiah. Kaya Jesus used the eye as metaphor for spiritual perception, using the lens of God's truth. Kaya nga po, kung tayo ay may hinahanap, ang gagamitin nating lens for us para ma-affirm yung ating mga gustong hanapin, gamitin natin ang salita ng Diyos. Dito i-affirm. May mga affirmation talaga. No? Ang sabi nga nung iba pa, sinabi sa akin ni Lord. Kaya nga binibiro ko, paano mo sinabi? Paano mo narinig si Lord? Siyempre, di ba? Nagbasa ng Bible. That very small voice of God. Audible ba? Hindi, sa mga thoughts natin. As we read the Bible, magsasalita siya sa mga thoughts natin
Yun yung audible na sound, yun yung small voice ng Panginoong Diyos. But the problem is, hindi natin marinig kasi bakit? Ba't di marinig? Na nakalagay sa tengang earplug? Bakit? Hindi nagbabasa ng Bible. Pastor, hindi ko naman nakikita, hindi ko naririnig eh. Pang problema kasi ganito kapatid. Buksan mo yung Bible mo, maririnig mo ang boses ng Panginoon. Kaya nga tayo dun, no? Wala ba kumuha ng Bible dun? Sa table sa likod? Diba? Kaya tayo meron doon para habang tayo nakikinig, ay nakakapag-open tayo ng salita ng Diyos, no? Then, ang sabi diyan is to hide. Meaning is to suppress yung revelation. Dahil bakit? Because of fear or hypocrisy. No? Bakit tinatago? Bakit tinatakpan? Kasi maaring natatakot o because of hypocrisy. You need to understand. Light unexpressed becomes darkness in practice. Ang isang ilaw na hindi natin ipinapakita ay nagiging parang isang kaugalian na patuloy na nabubuhay sa kadiliman. At maraming tao gusto sa madilim na lugar. Kasi bakit? Ma-expose ang kanilang mga mali pag sila ay pumunta sa liwanag. Okay? So ginamit ni Jesus ang mata bilang talinhaga para sa spiritual na pagkaunawa. Okay? So, next. Ano sabi sa 34 to 36? The lamp of the body is the eye. Therefore, when your eye is good, 2020, sino 2020 ang mata? Lahat tayo. We're talking here, yung ating spiritual eyes. No? Hindi yung ating physical eyes. When your eye is good, your whole body also is full of light. But when your eye is bad, your body also is full of darkness. Therefore, take heed that the light which is in you is not darkness. Bakit tayo may liwanag sa ating mga buhay? Because of Jesus. Okay? If then your whole body is full of light, having no part dark, the whole body will be full of light. When the bright shining of a lamp gives you, light. So nakita natin dito, no? Merong lampara. If one spiritual eyes is healthy, ibig sabihin, nakafocus sa Diyos, ang ating buhay ay nagliliwanag sa maraming tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nasaan kayo, nakikita si Kristo, naririnig si Kristo, nararamdaman si Kristo kasi andudong kayo. Amen? O baka naman hindi nangyayari yon kasi bakit? Tinakpan mo yung liwanag ni Kristo sa iyong buhay at patuloy ka nabubuhay sa double life. Iba ako pag Sunday, iba ako pag weekdays. Okay? So, if the eye is unhealthy or wicked, anong sabi ron? Nakafocus saan? Sa kasalanan, the whole body is filled with darkness. Kaya ang daming confusion. Hindi alam ang gagawin. Kaya naghahanap ng sign, ng miracle. Confused. Kaya galing ang confusion sa kaaway. Okay? Kaya, we need to understand, meron tayong mga ilaw. Kaya lang kung hindi tayo lalabas at ipakita yung ilaw na yon, maraming tao ang patuloy na nabubuhay sa kadiliman. Now, ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon about corruption? Lahat tayo nagigigil, tama? Lahat tayo nagagalit. Lahat tayo gusto natin sumpain lahat ng mga taong involved dito. Pero, habang nanonood ako minsan ng hearing, nagkaroon ako ng realization. For so many years, ang church natin nagpe-pray para sa ating nation. We pray for our nation, we pray for our church, we pray for our family, we pray for everything. Hindi kaya sagot ito ng Diyos bakit na-expose yung mga scandal na ito? Dahil sa ating mga panalangin? Although masakit,
Na-expose. Nakita natin gaano kalalim ang nangyayari ngayon sa ating bansa, nakakagigil. And yet, nakita ko sa matagal na panahon, ang mga evangelicals, ang mga Kristiyano na itinataas ang bansang Pilipinas sa Diyos, ito na kaya yung sagot? At na-expose na itong mga masasamang taong ito? No? So, nakikita natin, unti-unti, may liwanag ang Pilipinas. Kaya magbayad tayo ng Meralco para hindi tayo maputuloy ng kuryente, ha? Hindi totoo, naniniwala ako. Sabi ko nga sa inyo, as long na meron tayong mga kids sa ating Sunday school, may pag-asa ang Pilipinas. May pag-asa. Yung mga susunod na generation, hindi na evil generation, but godly generation who will be the leaders of our nation. Huwag tayo mawala ng pag-asa, mga kapatid. Huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Si Miggy, ang kulit-kulit dito nun eh. Si Jacob, takbo ng takbo na dalawa rito. Tapos pagdating ng araw, sila ay nasa gobyerno natin. Diba? Pwede. Because we will continue to pray for our nation. Patuloy natin panalangin yung ating bansa, ha? Kahit na medyo ilan sa atin talaga nanggigigil sa nangyayari ngayon. Patuloy natin ipanalangin ang ating bansa. So, tignan natin. Abante nga, mga kapatid. Ayan. Because ang ating theme is about the traits and habit of the disciple, makita natin dito, to that passage, verses 33 to 36, no? A disciple has a clarity of a vision and purpose. Kasi doon sa verse natin, sinabi rin yung eye as a lamp. So magkakaroon siya ng spiritual discernment kung maperform sa kanyang habit na self-examination through God's Word. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng vision and purpose dahil nakikita niya ang kanyang buhay dito sa mundo ay guided ng salita ng Diyos. Kaya hindi siya pwede dayan na kaaway, meron siya spiritual discernment. Expose sa kanya, may gagawin palang kaaway, may bibigay pala ng mga tukso, alam niya na. Ayan ang isang disciple. Merong clarity of vision and purpose. Number 2, a disciple is a living transparently, nabubuhay ng kung ano siya, sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Kasi ang nakikita yung liwanag ng Diyos sa kanya. That's why very bold siya, very courageous siya sa pag-share ng salita ng Diyos. Kasi nga, nagmamanifest yung light ni Jesus sa kanyang buhay. Paano mangyayari yun? By living faithfully and openly and courageously, as long na hindi mo tatanggapin na ikaw anak ng Diyos, na ikaw ay may kapangyarihan na talunin ng darkness, hindi ka magiging bold witness ng kanyang good news. Okay? Kasi bakit? Hindi na nga ikaw ang nabubuhay sa sarili mo kundi si Kristo na. Yung dating kadiliman ng buhay mo dahil ikay makasalanan, iba na. Nagliliwanag na. Kaya nga pag nakikita ka, nagtataka yung mga nakakasalubong mo. Iba raw yung iyong aura na tinatawag. Diba? At sasabihin sa iyo, parang ang bait-bait mo. Tapos hindi ka makapaniwala, Kasi kilala mo yung sarili mo, salbahe ka eh. Naranasan niyo ba ng ganon? May sinabihan ka, sabi sa iyo, ang bait-bait mo. Tapos parang, diba? Kasi bakit? Nagmamanifest yung ilaw ni Kristo sa iyo. A disciple is guarding the inner life. Binabantayan yung kanyang inner life. Bakit? Kasi nga dahil doon sa verse na binasa natin, merong war between the light and the darkness. So, i-cultivate natin yung inner purity. We need to guard our thoughts and ating mga influences. Ano yung nasa ating circle of influences? Sila ba ay nakakatulong o nakakasama? Tayo ba ay imbis na makapag-influence sa kanila o tayong na-influence yan? Nakukompromise yung ating faith. No? Inner purity. Na hindi masisway yung ating pananampalataya sa Diyos. And the last is being filled with light. Habang tayo ay naka-charge sa very source of light, hindi tayo malulobat.
Kaya ang ating buhay punong-puno ng liwanag. May pinagdaraanan ka pero yung joy na nasa iyo, hindi mawala yung ngiti, hindi mawala. Kasi bakit? Hindi kayang takpan ng iyong sitwasyon yung liwanag na meron ka sa ating Panginoon Diyos. No? Magkakasama kami ni Kuya Mike tsaka ni Kuya Ping. Thursday, tatawanan kami. Tapos biglang nagsalita si Kuya Ping. Nagpa-medical daw siya. Uy, nagpa-medical ako. O, kamusta resulta? Puro pula. Puro pula. Puro outside of the boundary. Pero nakagiti, nagtatawanan kami. No, sabi ni Kuya Mike, lika kasi sumama ka sa akin, mag-walking tayo, mag-jogging tayo, kahit lang sa Rhapsody sa loob. No? Kaya, yun ang masarap sa yun ang masarap pag ikaw ay connected. No, yung buhay mo, buhay ko, magtawanan tayo, pero sabi ko nga, pero Kuya Pig, hindi mo pwedeng basta baliwalain yan. Mahirap na, tumatanda na tayo. No? So, ito yung isang buhay na alam mo, may radiance, no? Kahit na medyo may worries ka kasi baka sinasabi ng walking time bomb dahil may mga problema tayo sa ating mga health, pero the Lord renew us every day. Nire-renew tayo, binibigyan tayo ng empowerment because death is inevitable. Kahit malakas ka, mamamatay ka rin naman Diba? Hindi totoo. I'm really thank the Lord for 2 months na mga kapatid, pain-free ako sa aking pain sa aking kidney stone. For 2 months now. Okay? So, ang sinasabi ko noon, nagtataka sila kahit in pain ako, lumalabas ako kasi sabi ko ganun Kahit sa loob ng bahay, mamamatay din ako. Di naman basta ako. Sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Mas maganda mamatay ka na naglilingkod sa Lord kaysa doon ka sa bahay, nagmumukmuk ka because of the pain na pinagdaraanan mo. Diba? Ito yung sinasabi ng being a trait of a disciple. Walang pipigil sa'yo para magmahal sa ating Panginoon. Na magpapatuloy tayo, na magpapagamit kasi alam natin merong evil generation. Evil generation. Kung sinabi to ni Jesus nung kanyang time, mas masama ang generation ngayon. So anong gagawin natin? Have this clarity of vision, purpose, living transparently, guarding the inner life, and being filled with light. Okay? So sa ating pagtatapos, gusto kong dalhin sa inyo to. No? A true discipleship is not built on the pursuit of science or external validation, but on a deep personal response to the truth of Christ. Jesus calls us to recognize Him as the ultimate sign, to live with spiritual clarity, and to let His light shine through us. Okay? Ang isang disipulo ay may linaw ng pananaw at layunin, namumuhay ng tapat, pinoprotekta ng panloob na buhay, napupuno ng liwanag. Dahil sa mga pamamarang ito ay natataguyod ng isang kapaligiran kung saan, yun nga po, maaaring umunlad ang ating mga buhay sa pagiging tunay, yung ating mga buhay, nagpapaintulot na ang bawat sumusunod kay Kristo ay mas develop o linangin yung mas malalim na ugnayan sa sarili at sa iba. At yun nga po, makikita natin yung ating mga kahinaan na magiging kalakasan dahil kay Kristo. So, ano ang gusto kong iwan na prayer para sa ating lahat? My prayer is that our generation will continue to seek God, not signs and wonders. Seek the Lord. Available siya, accessible. But the problem is, naniniwala ka ba talaga? Fully sold out ka ba talaga kay Jesus? O kilala mo lang siya? O wala kang talagang relasyon sa Kanya? So I ask the worship team, kantayin natin ulit yun. Yung second song. And God let us be, no? Na makita natin sa pananaw ng Diyos kahit na ang generation na ito ay napakasama, merong mga anak niya na tunay nagmamahal sa Kanya, may mga anak niya na tunay na naghahanap sa Kanya at patuloy na passionate para gawin yung pinapagawa niya.
Walang iba yung kundi ikaw, kapatid. Hindi tayo kasama sa evil generation na ito, but we're living in the midst of this evil generation. No? Because of this fallen world. So tayo lahat at katay natin ito with conviction. At yun nga, na makita natin na we will always seek the Lord. Hindi lang sa mga panahon na tayo ay nandoon sa mga sitwasyon na very challenging, but always seek Him in our breakthrough, sa ating mga victory. Always be grateful. Dahil siya ang may siya ang may dahilan ng lahat ng iyon. Kung bakit tayo nagtatagumpay. Hindi lang sa mga panahon na may sakit tayo, sa mga panahon parang kinakapos tayo, sa mga panahon na para bang nire-reject tayo. Hindi. In everything, in every situation, seek God. Choose Jesus. Choose Jesus. Huwag natin tignan yung ating situation. Hindi ito magde-define ng ating destination. Our destination ay ando doon sa piling ni Jesus. If you believe. If you believe. So kantayin natin. And let this be a prayer song for all of us, that every one of us will really have these clean hands and heart to live for Jesus. To live for Jesus. So awitin po natin ito. We bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob. Maraming iba sa inyo rito, no? May mga unbelief. Maraming iba sa inyo rito, naghanap ng mga signs and wonders and miracles. Come forward. I will pray for you. Sabi ni Jesus, for my grace is sufficient for you. Just believe. Believe na kaya niyang baguhin ang iyong pinapanalangin. Na kaya niya sagutin yung iyong mga tanong. Na kaya niyang isatisfy yung desire ng puso mo. Come forward and we will pray for you. We will pray for you. May katay natin yung We bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. So give
Lord is my shepherd. I have everything I need. He gives me green pastures to lie in. He leads me by calm pools of water. He restores my strength. He leads me along right path to show that He is good. Even if I walk to the valley as dark as the grave, I will fear no danger because You are with me. Your rod and staff give me courage. You prepare a meal for me in front of my enemies. You welcome me as an honored guest. My cup is full and is spilling over. Yes, Your goodness and kindness will seek and find me every day of my life. And I will return again and again to the Lord's house for as long as I live. Church, lagay niyo ang kamay niyo sa inyong mga puso. Let those unbelief, no, and doubts ay mawala. At tayo ipakita natin, hindi tayo evil generation. You'll always seek God with the clean hands and hearts. Lord, lumalapit po kami sa iyo this morning, O God. Napakasama ng aming mundo. Napakadilim, O God. But yet, O God, ito ang mga anak mo, ito ang generation that truly loves You, God. Lord, patuloy mo kaming linisin. Lord, may mga kasalanan kami. May mga pagdududa dahil sa nangyayari sa aming pagliligid, that we ask for a signs and miracles, O God. Pero, God, Ikaw lang pala ang pwede namin tignan. That's why, O Lord, we will fix our eyes on You alone, Jesus. In You, O God, in perfection of our faith ay madedevelop. Makita mo, God, na patuloy kami nilalapit sa Iyo. Hindi sa mundong ito na masyado kaming na-discourage, O God. Masyado kaming disappointed, nakakagigil, nakakagalit. Pero Lord, in Your presence, O Lord, there is fullness of joy. Dahil alam namin, O Lord, it will all pass away. There will be a next generation that truly loves You, O God, that we will serve You and serve Your people, O God, wholeheartedly. Kaya Lord, bantayan mo aming mga puso. Baka dinadaya kami sa aming mga naririnig, sa aming mga nakikita. Lord, bantayan mo ang aming mga puso na makita mo, God, nakalain lamang sa Iyo. Sa Iyo, Lord, wala nang iba pa. Sa Iyo lamang aming Diyos. Kaya God, maraming salamat Inyo, Lord, na merong katiyakan. Sa Iyo, Diyos, merong kapahingahan. Sa Iyo, Diyos, merong kalunasan. Kaya po, God, lumalapit kami sa Iyo, nagpapakumbaba. Embrace us, O Lord, with Your love, with Your grace, with Your mercy, O God. We love You, Lord, and thank You for loving us first. May Your peace that passes all understanding, O God, be with us even now. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Generation,